Naniniwala si House Deputy Speaker Ronnie Puno na walang ebidensya ang umano'y nilulutong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update, live na magbabalita mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Angela, wala raw nakikitang dahilan si House Deputy Speaker Ronnie Puno para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Puno na walang maipapakitang credible evidence ang mga mambabatas na may planong magpasa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung impeachment naman ni Vice President Sara Duterte ang pag-uusapan, kailangan daw hintayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema hanggang February 5. Kung sakali kasing magkaroon ng reversal, ay magpapatuloy ang Senate impeachment trial sa Vice Presidente. Patungkol naman sa Independent Commission for Infrastructure, wala raw kaso kay Puno kung hindi na ito magpatuloy. Naniniwala siyang kakayanin ng Office of the Ombudsman at Senate Blue Ribbon Committee ang mga investigasyon kaugnay ng flood control projects. Samantala, kasabay nito, Angela, naghain naman si Batangas Representative Leandro Leviste ng civil libel case laban kay Palace Press Officer Claire Castro. Paratang niya ang libelous statements ni Castro sa pagmamayaring Solar Philippines Power Project Holdings. Ani pa niya, civil lang muna at hindi criminal case ang kanyang inihain dahil ayaw niyang makulong si Castro. Aabot sa 110 million pesos ang halaga ng civil damages na hinihingi ni Leviste sa kanyang reklamo. Kasama ni Leviste ang kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topiaco sa paghahain ng reklamo sa Balayan Regional Trial Court sa Batangas. Samantala, Angela, sa press briefing din naman ni Representative Puno, sinabi niya na plano niyang magsumiti muli ng reklamo laban kay Representative Barzaga. Expulsion na ang naiisip niyang solusyon dahil sa kabila raw ng 90-day suspension ay patuloy pa rin daw ang umano'y questionable behavior nito. Angela? Sa Lunes, may resumption ng hearing, ng investigation ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang Congress ba, may plano ba silang ibalik din ang investigasyon tungkol sa maanomalyang flood control projects? So far, Angela, wala pa tayong naririnig tungkol sa pagpapatuloy naman ng Infracom dito sa House of Representatives. Ang schedule pa lang na naririnig natin dito mismo sa Kamara ay magsisimula na daw uli yung plenary session by January 26. So doon natin titingnan kung ano nga ba yung magiging priority projects din at yung magiging priority mismo ng Kamara for 2026. At nasabi rin kanina ni Representative Puno sa kanyang press conference, magkakaroon din daw kasi ng meeting ang NUP, pati lakas CMD, para nga pag-usapan yung priority bills na meron sila, lalo na sa taong ito, Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.